Alleluia, 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 Alleluia. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Amang ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang magliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ng lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupuan lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maari niyo po bang batiin din ang inyong katabi ng magandang hapon? Mga kapatid, ngayon po ay araw ng Biyernes at alam po natin ang araw ng Biyernes ay nilalaan po natin upang tayo po ay magbigay papuri, parangal at higit sa lahat, pasasalamat para sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na papuri at palakpak ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, marami sa atin ang tinuturing ang ating mga sarili bilang mga tagasunod ni Jesus. At kung tayo'y mga tagasunod ni Jesus, nangangahulugan na inahalin tulad natin ang ating buhay natin, ang ating pananampalataya natin sa Kanya. Tama po ba? Kung ikaw tinuturing mo ang iyong sarili bilang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, dapat kumakatawan sa iyong buhay ang buhay ni Jesus. Kung tinuturing mo na ikaw ay deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, dapat sa iyong pamumuhay, sinasabuhay mo ang turo at gawa ni Jesus. At alam natin ang turo at gawa ng Panginoon.
ito ay mabuti, at ito'y puno ng pag-ibig. Kaya bilang isang tagasunod ni Jesus, dapat sumasalamin sa atin ang Panginoon. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, tila patuloy na ipinapahayo ni Jesus ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga disipulo. Pero kung mapapansin po natin, yung ebanghelyong napakinggan po natin ngayon ay tila puno ng pagbabanta. Kung napakinggan po ninyo maigi yung ating ebanghelyo, ito po'y puno ng pagbabanta. Anong pagbabanta? Na tila minsan mahirap ang sumunod kay Jesus. Mahirap ang maging alagad ng Panginoon. At kung ilalagay natin sa konteksto natin bilang mga deboto, mahirap maging tunay na deboto. Bakit? Sabi ng Panginoon, uusigin kayo, mag-aaway-away kayo, magsisiraan kayo, uusigin kayo, ipapapatay kayo. Pero mga kapatid, ito po ang realidad na dapat nating harapin bilang mga tagusunod ng Panginoon. Hindi nangangahulugan na kapag sumunod ka kay Jesus, magiging madali ang lahat. Bagkus aminin natin ang realidad na minsan ang lahat ng mga taong nakakaranas ng ginhawa, bago nila natamasa ang ginhawa, naghirap muna sila. Di ba nga tayo mga Pilipino, may kasabihan tayo, kapag may tiyaga, may nilaga. Kapag may tiyaga, may naaabot na tagumpay. Pero mga kapatid, sa pagiging deboto natin at sa pagiging alagad natin, hindi po ito magiging madali. Pero ano yung paalala sa atin ng Panginoon? Sabi ni Jesus, kahit humarap tayo sa pagsubok, kahit mahirapan tayo, ano ang panawagan niya sa atin? Manatili tayong tapat. At ang taong nananatiling tapat sa kahit anong aspeto ng kanyang buhay at pananampalataya ay pinagpapala ng Diyos. Ang taong nananatiling tapat sa kahit anong aspeto ng kanyang buhay ay tunay na pinagpapala. Mga kapatid, hindi madali ang maging alagad. Hindi madaling maging tagasunod. Hindi madaling maging deboto. Pero anong sabi ng Panginoon? Manatiling tapat. At tayo lahat ay pagpapalain niya. Manatiling tapat. At tayo'y lahat ay bibiyayaan ng Diyos. Mga kapatid, minsan sa buhay natin, kailangan nating humarap sa pagsubok. Minsan sa buhay natin, aminin natin, minsan kailangan natin mahirapan. Pero tandaan natin na hindi naman lahat ng sa buhay natin puno ito ng pagsubok. Hindi naman lahat sa buhay natin puno ito ng paghihirap. Dahil sa huli, makakatamasa tayo ng pagpapala at biyaya kung tayo ay mananatiling tapat. Katapatan sa Diyos ang magbibigay sa atin ng pagpapala at biyaya. Katapatan sa mahal na pong Jesus Nazareno ang tunay na sukatan na tayo'y tunay na deboto. Katapatan sa Diyos ang tunay na sukatan upang tayo'y matawag na tunay na alagad. Mga kapatid, huwag ka lang maging alagad sa pangalan. Huwag ka lang maging deboto dahil lagi kang nandito sa loob ng simbahan ng Quiapo. Huwag ka lang maging deboto dahil araw-araw kang humahawak sa imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. Maging deboto ka dahil nagsusumikap kang maging tapat sa Kanya. Mga kapatid, yan po ang ipanalangin natin sa Diyos. Yan po ang ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Na kahit sa kahirapan ng pagiging alagad at deboto,
manatili tayong tapat dahil ang katapatan natin sa Kanya ang magdudulot sa atin na buhusan tayo ng pagpapala at biyaya mula sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.